tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Ang lumalalang digmaan at tensyon sa gitnang silangan ay pumasok na sa panibagong yugto matapos atakehin ng mga Houthi ang mga pangunahing pasilidad ng langis sa Saudi Arabia at tangkaing kontrolin ang mahalagang daanan ng mga barko sa Dagat na Pula. Ang mga pag-atake gamit ang mga misil at drone sa mga infrastruktura ng enerhiya sa Jizan at Yanbu ay nagpapakita ng mabilis na pagtaas ng panganib sa buong rehiyon. Ang ganitong mga pangyayari sa kabilang panig ng mundo ay hindi lamang simpleng balita mula sa ibayong dagat para sa atin dito sa Pilipinas. Ang anumang sigalot na nagbabanta sa produksisyon ng langis at sa mga ruta ng pandaigdigang kalakalan ay may direktang epekto sa presyo ng krudo na agad ding nagdudulot ng pag-aalala sa ating mga mamamayan hinggil sa pamasahe, singil sa kuryente at presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang krisis na ito ay may dalawang pangunahing anggulong dapat nating suriin ng mabuti upang maunawaan ang buong saklaw ng sitwasyon. Una ay ang babala mula sa gobyerno ng Yemen na kinikilala ng pandaigdigang pamayanan tungkol sa plano ng kilusang Houthi na kontrolin ang kipot ng Bab al-Mandeb gamit ang tinatawag na pamamaraang Iranian. Pangalawa ay ang mismong paglala ng sagupaang militar kung saan direktang tinarget ng mga puwersang Houthi ang mga pasilidad ng Saudi Aramco sa mga lungsod ng Jizan at Yanbu matapos tuluyang masira ang tigil putukan noong 2022. Bagamat napakalayo ng gitnang silangan sa ating bansa, ang anumang banta sa kipot ng Bab al-Mandeb at kipot ng Hormuz ay itinuturing na direktang banta sa pandaigdigang paglalayag at daloy ng supply. Ang pagkaantala sa mga estratehikong daanang ito ang isa sa mga pangunahing salik na nagtatakda sa pandaigdigang presyo ng enerhiya at ng mga inaangkat na produktong pumapasok sa ating pamilihan. Kapag nagkaroon ng pagbara o panganib sa mga rutang ito, agad na tumataas ang gasto sa transportasyon ng bawat barko. Ang epektong ito ay unti-unting umaabot hanggang sa ating mga lokal na palengke at gasolinahan. Kaya naman ang bawat pagpapakawala ng mga misil at drone sa Dagat na Pula ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Upang higit na maunawaan ang estratehikong banta sa Dagat na Pula, mahalagang suriin ang mga kamakailang opisyal na pahayag sa larangan ng diplomasya. Noong Hulyo 27, 2026 sa isang opisyal na pagpupulong sa Embahada ng Yemen sa lungsod ng Riyadh, naglabas ng direktang babala ang itinalagang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Yemen na si Afra al-Zuba. Ayon sa opisyal na pahayag ng gobyerno ng Yemen, layunin ng kilusang Houthi na gayahin ang estratehiya at pamamaraan ng Iran upang maparalisa at makontrol ang dalawa sa pinakamahahalagang daanang pandagat. Ang dalawang daanang ito ay ang kipot ng Hormuz na nasa ilalim ng impluwensiya ng Iran at ang kipot ng Bab al-Mandeb na katabi naman ng kanlurang baybayin ng Yemen. Ang ganitong sabayang kontrol ay naglalayong magkaroon ng malakas na impluwensiya sa dalawang makikitid na daanang pandagat upang ganap na maapektuhan ang daloy ng pandaigdigang kalakalan. Ang heograpiya ng kanlurang bahagi ng Yemen ay nagbibigay sa mga Houthi ng malakas na impluwensiya sa kipot ng Bab al-Mandeb na may lapad lamang na 14 na milya sa pinakamakitid na bahagi nito. Dahil sa napakakitid na daanang ito, madaling maapektuhan ng anumang di karaniwang pagkilos militar ang mga dumaraang barko. Pinigyang diin ng gobyerno ng Yemen na ang mahina at hindi seryosong tugon ng pandaigdigang pamayanan sa mga nakalipas na taon ay lalo lamang nagpalakas ng loob ng mga Houthi na ipagpatuloy ang ganitong mga pagkilos. Bilang bahagi ng objetibong pag-uulat, mahalagang linawin na ang mga pahayag na ito ay nagmula sa opisyal na babala ng gobyerno ng Yemen na kinikilala ng pandaigdigang pamayanan. Sa kabilang panig, wala pang direktang opisyal na tugon o pahayag ang mga Houthi tungkol sa partikular na paratang na ginagaya nila ang pamamaraan ng Iran, bagamat naglabas sila ng hiwalay na pahayag tungkol sa pagkubkob sa karagatan laban sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia. Ang kawalan ng pahayag mula sa mga Houthi tungkol sa partikular na usaping ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa maingat na pagpapatunay sa mga paratang. Gayunpaman, ang epekto ng kanilang mga pagkilos sa Dagat na Pula ay nararamdaman na sa buong mundo. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng matinding epekto sa pandaigdigang kalakalan na malinaw na makikita sa mga tiyak na datos tungkol sa daloy ng mga barko.
Sa karaniwang sitwasyon, humigit kumulang 30% ng pandaigdigang daloy ng mga lalagyang pangkargamento at 12 hanggang 15% ng kabuang pandaigdigang kalakalan ang dumaraan sa dagat na pula at kipot ng Bab al-Mandeb. Ang daanang ito ang pinakamaikling rutang nag-uugnay sa Asia at Europa sa pamamagitan ng Kanal ng Suez. Dahil sa mga nagdaang pag-atake, napipilitang umiwas sa mga kumpanya ng pagpapadala at ilihis ang kanilang ruta patungo sa Cape of Good Hope sa Timog Aprika. Ang ganitong paglihis ng ruta ay maaring magdagdag ng higit sa 10,000 milyang pandagat at hanggang 34 na araw sa biyahe ng bawat kargamento na nagdudulot ng malawakang pagbagal at pagkaantala ng supply sa buong mundo. Dahil sa panibagong paglala ng tensyon sa rehiyon, matindi na rin ang ibinaba ng bilang ng mga barkong naglalayag sa daanang ito. Batay sa datos mula sa Kepler noong Hulyo 26, 2026, humigit kumulang 11 barkong pangkalakal na lamang ang naitalang dumaan sa kipot ng Bab al-Mandeb. Itinuturing itong isa sa pinakamababang bilang sa loob ng maraming buwan matapos sa mga pag-atake sa Yanbu at Jizan. Sa 11 barkong ito, 7 tanker ng langis lamang ang bumiyahe. 3 sa mga ito ang pumasok sa dagat na pula at 4 ang lumabas, habang ang ibang barko ay nagpasyang huminto o magpalit ng direksyon. Ipinapakita rin ng ulat ng kumpanyang Windward na nagsusuri ng impormasyong pandagat na maraming tanker ng langis na nagkakarga sa daungan ng Yanbu ang nagpatay ng kanilang automatikong sistema ng pagkakakilanlan o mga tagapaghatid ng senyas ng AIs upang maiwasang matukoy at maging punteriya ng pag-atake. Ang ganitong pagkagambala sa pandaigdigang daloy ng supply ay nagdudulot ng malaking pagtaas sa gastusin ng mga kumpanya ng barko. Halimbawa, ang hulog sa seguro laban sa panganib ng digmaan na dating nagkakahalaga lamang ng 50,000 hanggang 80,000 dolyar bawat biyahe ay umabot na ngayon sa 250,000 hanggang 400,000 dolyar. Katumbas ito ng pagtaas sa hanggang 500% dahil sa kawalan ng katiyakan sa seguridad sa dagat na pula. Bukod dito, ang karagdagang gastos sa panggatong at ang mas mahabang paglalakbay sa pag-ikot sa Aprika ay nagdaragdag ng halos 5 milyong dolyar sa kabuuang gastos ng bawat biyahe. Ang lahat ng karagdagang gastusin sa transportasyon at siguro ay kalaunang ipinapasa sa mga mamimili. Nagiging direktang sanhi ito ng pagtaas ng presyo ng mga inaangkat na pagkain, produktong petrolyo at hilaw na sangkap na ginagamit sa pagmamanupaktura sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Umabot na rin ang tensyon sa direktang pag-atake sa mga pangunahing pasilidad ng langis sa rehiyon. Inako ng tagapagsalitang militar ng Houthi na si Brigadier General Yahya Saree ang pananagutan sa pagpapakawala ng mga balistikong misil at drone laban sa mga pasilidad ng Saudi Aramco sa mga lungsod sa baybayin ng Jizan at Yanbu. Ayon sa pahayag ng mga Houthi, isinagawa ang mga pag-ataking ito bilang pagganti sa mga pag-atake ng Koalisyong Saudi mula sa himpapawid laban sa lungsod ng Hodeidah. Napakahalaga ng mga target na ito dahil ang Jizan at Yanbu ay dalawa sa mga pangunahing sentro ng pagpoproseso at pagluluwas ng krudo ng Saudi Arabia na nagsusuplay sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Sa lungsod ng Jizan na may malaking pagawaan ng langis na may kapasidad na 400,000 bariles bawat araw, namataan ang makapal na usok matapos ang pag-atake. Batay ito sa mga bidyong inilathala sa medyang panlipunan na napatunayang tunay at sinuri ng mga pandaigdigang ahensiya ng balita tulad ng Reuters. Kinumpirma rin ng 2 sanggunian sa kalakalan ng langis sa Asya ang impormasyong nagkaroon ng bahagyang pinsala sa isang bahagi ng pasilidad. Gayunpaman, upang mapanatili ang pagiging objektibo ng ulat, mahalagang linawin at bigyang diin na wala pang opisyal na kumpirmasyon o pahayag ang gobyerno ng Saudi Arabia at ang kumpanyang Saudi Aramco tungkol sa eksaktong antas ng pinsala sa paggawaan ng langis sa Jizan. Dahil dito, nararapat lamang na iwasan ng anumang haka-haka tungkol sa kabuuang epekto nito sa produksisyon at operasyon. Samantala, sa Yanbu matagumpay na naharang ng mga sistema ng depensa ang pag-atake bago pa ito makapagdulot ng pinsala sa mga pasilidad ng langis ng Aramco. 2 balistikong misil at 1 drone na nakatutok sa mga pasilidad ng langis sa Yanbu ang matagumpay na naharang ng sistemang Patriot na gawa ng Estados Unidos. Ang unit na ito ng pananggas sa himpapawid ay pinatatakbo ng Hellenic Force of Saudi Arabia o ELDISA mula sa sandatahang lakas ng Gresya sa ilalim ng umiiral na kasunduang pansiguridad sa pagitan ng Gresya at Saudi Arabia mula pa noong 2021.
Inihayag ng pangkalahatang pamunuan ng tanggulang pambansa ng Gresya na nakamit ng kanilang unit ang ganap na antas ng pagharang. Dahil dito, walang naitalang pinsala o nasawi sa mga pasilidad ng Aramco sa Yanbu. Ipinapakita ng matagumpay na pagharang na ito ang kahalagahan ng mga pandaigdigang alyansang militar sa pagprotekta sa kritikal na infrastruktura ng langis. Kung hindi naharang ang mga misil, maaaring naging mas matindi ang epekto ng mga ito sa pandaigdigang presyo ng krudo. Ipinapakita rin ng mga pangyayaring ito noong Hulyo 2026 ang mabilis na pagkasira ng yugto ng pagpapahupa ng tensyon at ng tigil putukang nagsimula noong 2022. Ang kasalukuyang labanan ay itinuturing na pinakamalaking paglala ng tensyon sa Yemen at mga kalapit na lugar mula nang magkaroon ng kasunduan sa tigil putukan 4 na taon na ang nakararaan. Muling sumiklab ang hayagang tensyon noong Hulyo 13, 2026 nang bombahin ng koalisyong Saudi ang paliparan ng pandaigdigang paliparan ng Sana upang pigilan ang paglapag ng isang eroplano ng Mahan Air mula sa Iran. Tumugon ang mga Houthi sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga misil patungo sa pandaigdigang paliparan ng Abha at opisyal na pagdedeklara ng pagkubkob sa karagatan laban sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia. Lalo nitong pinalala ang panganib sa mga daanan ng langis. Dahil sa magkakaugnay na mga alyansa sa gitnang silangan, mabilis ding kumakalat sa iba pang mga rehiyon at larangan ang sigalot sa Yemen at Dagat na Pula. Sa Lebanon, ang muling pagpapakawala ng Hezbollah ng mga misil laban sa Israel at ang kasunod na paglusob ng militar ng Israel sa katimugang Lebanon ay nagdulot ng matinding krisis na makatao. Ang labanang ito sa hilagang hangganan ay nagbunga na ng paglikas ng higit sa 1.2 milyong sibilyan mula sa kanilang mga tahanan. Ang ganitong malawakang kawalang katatagan sa rehiyon ay lalo pang nagpapahirap sa mga diplomatikong pagsisikap na maibalik ang kapayapaan at seguridad sa buong gitnang silangan. Hindi rin nagtatapos sa gitnang silangan ang saklaw ng tensiyong ito dahil umabot na ang epekto nito sa Dagat Caspian at naugnay pa sa labanan sa silangang Europa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng pagkilos militar sa Dagat Caspian matapos salakayin ng Ukraine gamit ang mga drone may malayo ang abot ang isang barkong pangkargamento ng Iran na nagdadala ng kagamitang militar para sa Russia. Ikinamatay ng pag-atake ang isang mandaragat na Iranian. Kasabay nito, inihayag ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang matagumpay na pag-atake sa mga barkong ginagamit sa pagpapadala ng kagamitang militar sa pagitan ng Iran at Russia. Binigyang diin din ni Zelensky ang pagkakatuklas sa datos ng pagmamanman ng mga satellite ng Russia sa mga estado sa Persian Gulf. Ibinabahagi umano ang mga datos na ito sa Iran upang magamit ng mga kaalyadong pangkat tulad ng mga Houthi sa tumpak na pagtukoy sa mga barko at himpilang kanilang pupuntiryahin. Ang ugnayang ito sa pagitan ng Ukraine, Russia, Iran, at mga kaalyadong pangkat sa gitnang silangan ay nagpapatunay na ang dating magkakahiwalay na sigalot ay mabilis nang nagiging isang malawak at magkakaugnay na pandaigdigang krisis. Sa kabila ng tumitinding labanan sa iba't ibang larangan, nagpapatuloy pa rin ang mga limitadong hakbang sa diplomasya upang maiwasan ng tuluyang pagsiklab ng mas malawak na digmaan. Matapos ang 13 magkakasunod na magdamagang pag-atake ng Estados Unidos mula sa himpapawid laban sa mga pasilidad ng IRGC at mga kaalyadong armadong pangkat mula noong Hulyo 11, 2026, bilang pagganti sa pag-atake sa mga tanker sa kipot ng Hormuz, biglang itinigil ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang pambobomba noong Biyernes, Hulyo 24. Ang pansamantalang pagintong ito ay nagbigay ng kinakailangang puwang para sa mga pahiwatig ng hindi direktang komunikasyon sa pagitan ng mga pangunahing panig sa sigalot. Ayon sa mga opisyal at sa kumpirmasyon ng mga mamamahayag mula sa Tehran, nagpapatuloy ang palitan ng mga hindi direktang mensahe sa pagitan ng Washington at Tehran. Ang mga mensaheng ito ay idinadaan sa mga walang kinikilingang tagapamagitan tulad ng Embahada ng Switzerland sa Tehran at sa tulong ng mga gobyerno ng Oman at Qatar. Gayunpaman, iniulat ng mga diplomat na napakabagal ng pag-usad ng mga pag-uusap dahil sa malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng magkabilang panig at sa magkalayong paninindigan tungkol sa seguridad ng mga rutang pandagat. Sa kabila nito, inihayag ng Administrasyon ng Estados Unidos na bagamat diplomasya pa rin ang pangunahing pinipiling paraan, handa itong gumamit ng mas matinding puwersang militar kung hindi seryosong makikipag-usap ang Iran tungkol sa pagpapatigil sa mga pag-atake ng mga kaalyadong pangkat laban sa mga daanan ng barko.
Ang ganitong sitwasyon kung saan may banta ng mas matinding tugong militar habang isinasagawa ang mga pambihirang diplomatikong pag-uusap ay nagpapakita kung gaano kaselan ang kasalukuyang balanse sa rehiyon. Sa gitna ng mga ulat na ito, mahalagang kilalanin ang mga limitasyon ng impormasyon at ang mga puntong nangangailangan pa ng malayang pagpapatunay upang mapanatili ang objetibong pananaw. Una, nananatiling walang opisyal na pahayag ang gobyerno ng Saudi Arabia o ang kumpanyang Saudi Aramco tungkol sa eksaktong antas ng pinsala sa paggawaan ng langis sa Jizan matapos ang naitalang pag-atake. Pangalawa, wala ring direktang opisyal na tugon mula sa mga Houthi tungkol sa mga tiyak na paratang ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Yemen na plano nilang gayahin ang kontrol ng Iran sa mga estratehikong kipot. Pangatlo, wala pang formal na pagpapatunay o kumpirmasyon mula sa pamayanan ng paniktik ng Estados Unidos o iba pang malayang pandaigdigang lupon ng pagmamanman tungkol sa mga paratang ni Pangulong Zelensky na nagbabahagi ang Russia ng datos mula sa satellite sa Iran. Ang pagkilala sa mga limitasyong ito ng datos ay mahalaga upang maiwasan ang pagpapakalat ng hindi napatunayang impormasyon o haka-haka. Sa mga panahong puno ng tensisyon at propaganda mula sa iba't ibang panig, ang pagsunod lamang sa mga napatunayang katotohanan ang pinakamainam na paraan upang maunawaan ang tunay na sitwasyon. Kung ibubuod ang buong sitwasyon, ang pagsasama ng banta sa kipot ng Bab al-Mandeb at ng mga direktang pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Aramco ay nagpapakita na ang sigalot sa gitnang silangan ay hindi na nakakulong sa iisang teritoryo. Ang pagkakaugnay ng Dagat na Pula, Persian Gulf, Lebanon at maging ng Dagat Caspian ay nagpapatunay na ang panganib na geopolitical ay mabilis na nagiging isang pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ang pagbara sa mga pangunahing daan ng pantubig tulad ng Bab al-Mandeb at Hormuz, kasabay ng panganib sa produksisyon ng langis, ay mananatiling pangunahing salik na magtatakda sa presyo ng enerhiya, gastos sa pagpapadala, at seguridad sa pagkain sa buong mundo sa mga darating na buwan. Para sa mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas, may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang ganitong mga pangyayari sa pandaigdigang kalakalan. Ang pagtaas ng gastos sa pagpapadala at pag-akyat ng siguro laban sa panganib ng digmaan sa 250,000 hanggang 400,000 dolyar para sa bawat barko ay nangangahulugan ng mas mataas na presyo ng inaangkat na krudo at hilaw na materyales. May direktang epekto ito sa pamasahe sa pampublikong transportasyon, singil sa kuryente at pangkalahatang antas ng pagtaas ng presyo na lalong nagpapabigat sa budget ng bawat pamilyang Pilipino. Dahil dito, kailangang maghanda ang mga tagasuri ng patakaran at mga umaangkat ng mga alternatibong ruta ng supply at sapat na reserbang pangkagipitan para sa enerhiya upang mapaghandaan ang pangmatagalang pagkagambala sa Dagat na Pula at Persian Gulf. Sa inyong palagay, paano maiiwasan ng pandaigdigang pamayanan ng mas malawak na pagkagambala sa pandaigdigang daloy ng supply sa gitna ng tumitinding digmaan sa Dagat na Pula? Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong maayos at magalang na opinyon sa bahagi ng mga komento sa ibaba. Huwag din kalimutang pindutin ang gusto sa bidyong ito at magpatala sa aming himpilan upang makatanggap ng mga pinakabagong objetibong ulat at pagsusuri tungkol sa mahahalagang pangyayari sa buong mundo.